Okay. Salamat sa Panginoon sapagkat nandito po tayo. At pasensya na kayo kapag yung mga mata ko talagang kasi masakit pagka umaga. No? At minsan pinipikit ko yung mga mata ko. Minsan ay kala ko wala ako sa harap ng camera. So, siguro lahat naman tayo dumaranas ng gano'n, no? Pagka umaga. Hindi lang yung bagong gising, basta umaga. At mahalaga po yung ating mga mata na iniingatan natin. Kahapon po kami po ay nagpa-check up sa isang ophthalmologist at sinabihan nga po kami na ingatan yung mga mata natin. Lalo na at nagkakaedad na. So we have to do all precautionary measure. Sabi nga po niya na ingatan yung mga mata. Kapag meron kayong nararamdaman na kakaiba, agad ay konsulta sa mga doktor na espesyalista sa mga mata. So, isang bagay po ang nais naming parating sa lahat, ang tayo po ay patuloy na nanalangin upang makakita po tayo ng isang lugar na kung saan tayo po ay magkakasama-sama ng personal o isang pagtitipon. Do sinasabi po sa Biblia na huwag kalilimutan ng pagdalo sa mga pagtitipon tulad ng ginagawa ng iba. But sometimes ang mga iba-ibang samahan ngayon ay nagkakaroon po ng ibang mga katuruan at nagkakaroon po ng mga bagay-bagay na doktrina o mga paninindigan o mga mga prinsipyo which is na malayong-malayo sa itinuturo ng ating Panginoon Kristo at malayo doon sa turo ng mga apostol, lalo na po sa mga sinasabi po ni San Pablo at sa lahat po ng mga apostol, kahit po sa mga Kristiyano nitong huling panahon, mga preacher na alam natin namumuhay sa buhay ng ating Panginoon. Very, very lang po, parang kakaunti na lang talaga yung naninindigan talaga sa katotohanan. At ang isa po sa mga bagay-bagay na dapat nating palaging binabantayan ay yung ano ba yung binabasa natin, ano ba yung pinag-aaralan natin, ano ba yung mga na-absorb ng ating mga kaisipan at ang ating mga kaluluwa at espiritu. Are they all pointing to God through Christ, or there is another way na tinuturo ng ating mga pinag-aaralan? Kasi po kung bususuriin natin ang banal na kasulatan, lalo na po sa mga sinabi ni San Pablo, kung meron nang mangaral sa inyo na ibang ebanghelyo maliban sa mga itinuro namin sa inyo, sabi po ni San Pablo ay pakasumpain siya. Nakakaano po yun, no? Kasi bawal po talaga yung mag-curse, talagang tutusin. It doesn't mean na curse na katulad ng ginagawa ng mga tao ngayon. Yun po yung isang salita na kung titignan natin ay pakaiwasan ninyo sila at huwag kayong makikisama sa kanila. Yun po ang isa sa mga bagay-bagay na dapat natin ginagawa. Marami po ang mga katuruan ngayon, especially po, sasabihin po sa inyo, sa Estados Unidos. Now, nagbabackfire na po yung kanilang mga katuruan at marami ang mga nagsisialis. Even sa Europa po ngayon ay marami ang nagsialis sa Anglican Church noon, which is para maintindihan po natin as an introduction to this message, po, the Anglican Church ay dati pong isang Roman Catholic ang England, ang karamihan sa mga bansa sa Europa. But during that time, bawal po kasi ang divorce sa Roman Catholic Church. Yun po ang isa sa maganda
sa Roman Catholic Church. Bawal po sa kanila ang divorce. So, hindi po magawa ng isang hari doon sa Inglaterra noon na kanyang pakasalan yung kanyang pinsan, a close cousin, I think. So, ang ginawa niya, humiwalay siya sa Roma at nagtatagpo siya ng bagong relihiyon, no, sa Inglaterra at yun po ang tinatawag na the Anglican Church. But this Anglican Church ay dati rin po Roman Catholic Church at naging Anglican lang po dahil po sa degree po ng isang hari doon at nagtayo sila ng isang bagong katuruan, pananampalataya upang mapagbigyan yung kanyang gusto na may divorce yung kanyang asawa at pakasalan yung kanyang pinili na malapit na pinsan. I think, hindi po ako nagkakamali. Until such day, the all Anglicans are turning into another religion in which the daughter also of the Roman Catholic Church before. Sinasabi nila na this church is separated from the Roman Catholic Church since the beginning. Yun po ang alam nila. But I have read all the history mula kay Constantine the Great kung paano nangyari na nahiwalay ang Eastern religion sa Western religions at yun ay ginamit lamang as to control people, not spiritually. It is a political and civil power. Yun po ang ginawa po ni Constantine the Great. It is not religion. Malaking pong pagkakamali ang tinuturo ng iba ngayon. Mga religionists na ito na they are not part of the Rome, Western religion. They are part of the Rome. They are the daughters of the Rome. At ang kanilang mga itinuturo ay walang pinagiba sa itinuturo ng kanilang pinanggalingan. Kumbaga sa ano ay isang tao, nagpalit lang siya ng damit pero the same person. Ano po? The same person. Yun po ang nangyari na sa mga religion na ito. Nagpalit lang ng damit yung tao but it is also the same person. So tayo po, naninindigan tayo not as part of this Protestant church. So we are not part, naninindigan tayo na lahat naman ng ating pinag-aralan ngayon, it is from the translation of the Bible mula po sa KJV, ano po, from Germany, ano po, at ito po ay sinalin sa English. Magpasimula po yan sa original, Hebrew and Greek. At ito po ay sinalin, nagpasalin-salin na po, iba na po yung iba-iba na po. Meron po sa tagyan, meron pong mga iba-iba pa. But we are reading the translation from the King James Version. So lahat po ng Tagalog ngayon na Biblia ay galing po sa sa King James Version. At ito ay isang sinasabi nilang a Protestant Bible. No, there's no such a thing as Protestant Bible. It was translated from the original text hanggang po makarating. Ngayon po, meron na naman pong lumalabas na isang bagong Biblia, the Ethiopian Bible na sinasabi nila. At marami daw po mga katotohanan na muling tinitignan doon at parang wala sa ating Biblia ngayon. But in all of this, isa lang po ang ating tinatayuan bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Kristo. Isa lang po ang ating tinatayuan. Not religion, not denomination, not sect, non-sect, ano po tayo. Wala tayo pong itinatayuan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, na siyang isinugo ng Diyos Ama upang maging daan ng kaligtasan ng marami. Yun lang, wala na. Kung mag-uusap po tayo, magdidebate, discussion sa mga religion, iba-iba, wala po tayong mararating. Hindi po magpapatalo ang bawat isa na sila'y mali o sila'y tama. Hindi po sila magpapatalo. But still, tignan po ninyo ang buhay
ng mga taong naninindigan sa ating Panginoon at tignan natin ang mga taong naninindigan sa kanilang relihiyon. You can identify ang kanilang mga sarili. Sabi po, you can know them by their fruits. What is that fruits? Ito po yung bahagi ng ating pag-aaralan. Ano to? Ito bahagi ng ating pag-aaralan. Alam natin kung ano ang bunga na yon na dapat nating isabuhay sa araw-araw. Unless we are living in the life of the love of God, in the life of Christ Jesus, our faith is nothing. Our faith is nothing. So, ito yun lang po ay isang paalala sa atin. Ako po bilang isang mangangaral na nag-aaral din naman po sa Bible School kahit paano, napakatagal po, more than 40 years. Pinag-aralan ko po, hindi po ako nagyayabang. I'm not bragging, hindi po ako nagyayabang sa inyo. Dahil bawal na bawal po yan sa mga Kristiyano. But I have studied all kind of religion, from Jews, Judaism, sa religion po ng India, sa religion po ng Buddhism, sa Confucianism, Taoism, sa Christianity, sa Protestantism, sa mga Jehovah's Witness, sa mga Sabadista. Nabasa ko po lahat ng kanila, mga stand, mga doktrina. They're all the same. They're all the same. Naninindigan na sila ang tama. Naninindigan na sila ang totoo. Lahat ng mga yan, you cannot win them. Dahil sila po'y maninindigan para sa kanila sarili. But tayo po'y naninindigan para sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po'y sapat na sa ating kaligtasan. But there are so many processes na ating dadaanan bago po tayo makarating doon sa pinakasukdulan na ipinararating ng ating Diyos Ama. So, tayo pong lahat ay manalangin. Let's continue praying for our nations. Nasa balag po ng alanganin ng ating bansa ngayon. There is a secrecy na nangyayari ngayon sa ating bansa. At gumagapang po ang isang gobyerno na walang pinag-iba sa mga nakaraang ilang taon. Now, kung tayo po mga Kristiyano ay hindi magbabantay at mananalangin para dito, kasama po tayo sa mga madadamay at daranas po ng mga pag-uusig sa darating na panahon. Though it is written na talagang tayo mga naninimpalataya sa ating Panginoon Kristo ay daranas ng mga pag-uusig, mga pagsubok, lalo na sa mga dumarating pang panahon. But we have to prepare for this. Let's pray for our government na hindi po ito mahawakan ng mga taong walang iniisip kundi ang kanilang mga sariling kapakanan. It is look like, ang sabi niya, a democracy, but in reality, it is not. It is not. Kaya po maging mapagbantay po tayo at manalangin para sa ating bansa. We are approaching uncertainty sa ating bansa po ngayon. There is a secrecy na nangyayari ngayon sa gobyerno at hindi po natin talaga masyadong makuha yung kanilang gusto. But we know they want to remain in their positions because sapagkat alam nila, once they are gone, they will be persecuted and prosecuted. They will be persecuted and prosecuted. So, bantayan po natin mabuti ang ating bansa sa pananalangin. And some mga haka-haka ngayon in the Middle East, yung pong isang digmaan na namiminto na napakalaki. Hindi natin alam kung ano ang magiging kahinatnan ng lahat ng yan, but it is written, it will happen on the last days. On the last days. At marami na naman po ang mga plague, mga pandemya na naririnig natin. It's all been written at kailangan na po natin maging
mapagmasid sa lahat ng ito at maging handa ang ating puso, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa sa mga dumarating pang panahon. Salamat po, Ama, sa pagbubukas mo ng isang bagong paalala sa amin sa araw na ito, lalo na po sa aming pag-aaralan muli na ito na yung binigay sa amin. Alam namin, Panginoon, na sinasadya mo ang lahat ng ito na ito ay aming marinig, mapag-aralan. And sometimes, Lord, kahit sa pagbabasa namin sa ibang mga kasaysayan, even the Facebook, Lord God, pinopost nila some other story and other history about yung mga nakaraang panahon, yung mga dumarating na panahon, yung kasalukuyang panahon. Ano ba ang nangyayari? Anong pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng ito sa aming kasalukuyang panahon na ito? We know that all these things, O God, ay yung inahayag sa amin. Sinasadya mo na ito ay aming makita upang ito ay aming pag-aralan. Ikumpara ang lahat ng ito mula sa banal na kasulatan sa Biblia. Kung ang lahat ng ito, Panginoon, ay tumutugma sa mga salita mo na yung inihayag noong unang panahon pa aming Panginoon. Kaya po, Panginoon Diyos, tulungan mo kaming maging maingat sa lahat ng aming binabasa at pinag-aaralan. Yes. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming aalis, Panginoon, sa iyong mga salita at manindigan lamang sa iyong mga aral at sa mga palatuntunan. Yes. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging marunong at a wisdom and a knowledge of God, of the Word. At ito, Panginoon Diyos, ay aming magamit upang himayin ang bawat mga tinuturo ng tao. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa lahat ng iyong ginagawa. We pray for the Middle East, Lord, na nabipintong isang digmaan doon na napakalaki between Iran and Israel and all allies in the United States. Lahat, Panginoon, there will be a great war na sinasabi, even in the end times, na kung saan magsasama-sama ang mahigit na 200 bilyong sundalo doon sa lugar ng Megiddo. A final battle, Lord God, between good and evil. At alam namin, Panginoon, maapektuhan ang buong sanlibutan sa mga digmaan na ito. Even here in the Pacific, O God, here in the South China Sea, merong mga haka-haka ng isang malaking kaguluhan na digmaan ng bawat mga bansa, ng mga superpower, ang bawat mga ally nila, Panginoon. But in all of this, we will not be surprised that it will happen on this end time, sapagkat ito'y nasulat na. Tulad nga po na narinig namin kung panahon ng pelikong Ten Commandment noon, Panginoon, it has been written, it shall be done. It has been written, it shall be done. At yun ang sinabi mo, Panginoon, na mangyayari. Kapag nakita na namin ang lahat ng ito na nangyayari at nagaganap, tumingala na kami sapagkat nalalapit na ang pagliligtas mo sa amin at nasa mga pintuan ka na. Yes. So help us to be ready, Lord God. Tulad ng aming pag-aaralan nito. Yes. Help us to be ready, O God. Salamat po, Ama. We pray for complete healing. Sino man po ang mayroong mga karamdaman ngayon. Si JR po, Panginoon, anak po ni Sister Marcy, na operahan, Panginoon. Complete healing. Ang complete healing for him, Lord. Yes, Lord. Huwag mo nga hayaan na magkaroon po ng ibang mga komplikasyon sa operasyon na yan, kundi magkaroon ng tuluyang kagalingan. We are not, O God, na sumasandal sa karunungan ng tao. Though ginagamit mo, Panginoon, ang mga doktor na ito upang malampasan ang isang kamatayon o isang matinding sakit. But we commit, O God, everything to you bilang aming pananampalataya at pagkanlong sa iyo at aming pagtayo sa iyo, Amang Diyos. You know that, Father God, even his wife, Lord God, ay isang mananampalataya rin. At alam namin, Panginoon, kung ano na kanyang nasa puso, kung ano ang kanyang sinisigaw. But in all of this, O God, turuan mo sila, Panginoon, na magmasid sa iyo
tumingin sa iyong mukha, tumingin sa iyong kabanalan at katwiran, at hayaan mo, Panginoon, ang iyong mga kamay ang siyang kumilos sa buhay ng magkasawang ito, Panginoon. Tulungan mo po sila, maging ang kanilang mga magulang ay maging payapa sa harapan ng aming Panginoon Kristo. We commit also, God, ang aming pinsan na si Bobong Desma. Continue a complete healing at continuous, O God, na patuloy na pagpapagaling mo sa kanya. Alisin mo, Panginoon, anumang komplikasyon na nag-ahadya sa kanya, Panginoon, kundi tulungan mo siya, Panginoon, na manindigan sa iyo Yes. at sa iyong pagmamahal. Tulungan mo po sila in all their finances, O God. For we know kung anong kalagayan ng aming mga pinsan na ito. Provide all their needs, O God, body, soul, and spirit. We pray in Jesus' name. Continue praying, O God, sa lahat ng nakikinig ngayon at nanonood. Continue to move, Father God. Let your love flow. Let your love flow to every individual, to every family, to every household, O God, na nanonood ngayon at na nakikinig. Hayaan mo, Panginoon, ang iba na espiritu ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Na ipaliwanag niya ng mabuting-mabuti sa amin at ipinapaunawa ang aming mga pag-aaralan sa araw na ito. Yes. Tulungan mo po, Panginoon, sila. Kahit sila ay nasa ibang bansa, ikaw ang Diyos ng kalangitan at ng sansinukot. Salamat po, Ama, sa lahat ng iyong gagawin at gagawin pa. Sa pangalan po ng aming Pasukristo, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangal at kapurihan. Amen. Okay. So it so happened po na talagang binanggit natin yon sa panalangin at ang mga warning natin. We know that we are approaching the days na lalo na pong papalapit ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, sa Apokalipsis 19:7. Kaya ko po sinabi sa inyong Apokalipsis, actually po, ito po ang pahayag sa bagong Biblia na Tagalog. At ito po ay Revelation sa English. Pero doon po sa lumang salin po na sinasabing Balagtas Tagalog, ang nakasulat po dito ay Apokalipsis. Apokalipsis, ang ibig po sabihin niya na yung katapusan ng panahon, isang kapahayagan sa katapusan ng panahon. Kaya ito isang pahayag. 19:7. Kaya po ito ginamit ko, doon po kasi sa Tagalog, mamaya babasahin natin nitong bagong Biblia, ay medyo po hindi naging masyadong maliwanag, yung pagkakasalin mula doon sa English, So, babasahin muna natin sa Apokalipsis, pahayag. Sabi po dito, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya. Yun. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya. At ibigay natin sa Kanya ang kaluhalatian. Sino po yun sa Kanya? Ang ating Panginoong Diyos mismo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At ibigay natin sa Kanya ang kaluhalatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. Sino po yung kordero? Ang ating Panginoong Kristo. Kordero, it means a 1-year-old lamb. Yun ang kordero. At inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Apo ninyo kung minsan naghihintay po tayo. Naghihintay ako ng mensahe mula sa Panginoon at siyempre we are praying, waiting. Kung minsan last minutes doon pa lang po ibibigay ng Panginoon yung message. But itong mga mensahe na ito ay naging inspirasyon mula sa isang mangangaral din. Even him, sabi niya, itong mangangaral na ito, I've been amazed. I did not notice this, sabi niya. Napakatagal ko ng Kristiyano, ba't hindi ko ito, sabi niya,
napansin. Ano po? But today, sabi niya, I will share it to you. Sabi niya, kasi isa po siyang banyaga. Ano po? So, I'll take note, ano po, tinake note ko agad yung verse na ginamit niya. And then, on the other, mga preacher naman ay, meron silang mga supporting verses na pinopost na talagang kinikilabutan ako eh. Mararamdaman mo talaga na ang Panginoon ang nagtutugma-tugma ng lahat ng yan. Ano? Binibigay niya yan sa atin. Ano? We know that the Holy Spirit is moving in all this, lahat ang mga yan, siya ang nagtatahi-tahi ng mga dapat nating pag-aralan ngayon. So, yun po ang ating pinaka-teksto ngayon, Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero. At, take note pong ito mabuti. Ito yung kina-amaze namin talaga, Kahit po yung pastor na yon, matanda na, sabi niya, at, tingnan po ninyo, inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Kasi, since na tayo po naging Kristiyano, we know that God, all things will work together for good for them who love God and who are called according to His purpose. All things work together for good. Ang lahat ay kumikilos, gumagawa, kasama na ang kalikasan. Siyempre, una-una ang Diyos. Kasama na po ang kalikasan. Lahat yan ay kumikilos sa ikabubuti ng mga nananalig sa Kanya na tinawag para isang magandang layunin. So, we know that God is moving. Hindi natin yan pwedeng ikaila. Ilang beses na natin binasa mula sa banal na kasulatan sa Kanya na makakagawa ng higit sa ating iniisip. But still, in all of this, meron po tayong part. Hindi yung basta mo na lang iaasa lahat sa Diyos. Though, kailangan nating iasa lahat sa Diyos. But, meron po tayong part. Hindi po tayo mga robot na pinipihit na lang kung ano yung gusto ng Diyos gawin. Ganon lang. O kaya meron siyang magic wand, sasabihin niya sa'yo, ting! Ganon. O yan, kamukha ka na ni Jesucristo, ng aking anak. Ganon ba yun? Hindi naman po ganon eh. Wala pong magic wand ng ating Panginoong Diyos mismo. It's all under process. It's all under process. Kung paano nilikha ang lahat ng bagay since the beginning na nasusulat sa book of Genesis, they are all under process. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth days. Lahat po yan. Sunod-sunod. Mayroong proseso. On the seventh day, ang Diyos ay nagpahinga na sa kanyang paggawa. The same way, we are all under process. We are on the 6 days already. We are on the 6 days. At malapit na pong magtapos yung 6 days na yan. At papasok na po yung 7th day na tinatawag the day of rest. And the day of rest of God and the day of the rest of the Christians. Of the children of God. Dumarating na po yan. So, ang tanong ngayon, paano nyo inihanda ang inyong sarili? Dito po, habang sinusulat ko ito at ginagawa itong outline na ito, siyempre humihingi ka ng guidance sa Panginoon kung ano yung susulat mo. Hindi yung basta kasulat ka lang ng sulat. Itong introduction na ito ay isang pagbibigay daan para pumasok po tayo sa pinakamansahin nito ng ating pag-aaralan. Nasabi dito, ang mga tao makasanlibutan ay naghahanda para sa kinabukasan. Di ba?
Oh, kaya ako nagpapakabagod para sa kinabukasan ng aking mga anak, sila makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon sila ng magandang buhay. Tama po yun. But the question is, are you teaching them how to live and how to have faith in God? Diba? Bising-busy ka sa paghanap buhay. Gusto mo magkaroon sila ng magandang kinabukasan. But, are you sure na ang kanilang magiging bukas ay maganda? Sasabihin natin, siyempre, tinuruan ko sila ng magandang buhay, kanilang magandang ugali. Maganda yun. But still, without God, ang lahat ng pagsisikap natin yun ay walang kwenta. Walang halaga. Bagkus, maraming mga pamilya ang nagkakabangga-banggaan, nag-aaway-away because of the material world. Diba? So, ang mga taong makasanglibutan ay naghahanda para sa kinabukasan na hindi naman nila alam kung ano ang mangyayari sa bukas na yun. Diba? Na hindi mo nga alam kung ano mangyayari sa bukas na yun. Kaya natin, sinasabi po sa Kawikaan 27:1, huwag ipaghambog. Ano? Yung pong ipaghambog, ibig sabihin yan, ipagyabang. Ano? Huwag ipaghambog ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong mangyayari o magaganap. We are not God. Na alam natin ang mangyayari sa kinabukasan. But God knows kung ano yung kinabukasan natin. At alam natin kung ano yung kinabukasan natin. To be with God forever and ever. Amen. Kaya lang ang tanong, paano ka naghahanda para sa iyo? Para doon? Ganon? Sa English, yung sinasabi noon ay never boast about tomorrow. You don't know what will happen between now and then. Yung po nakasulat sa English po ng Biblia. Never boast. Huwag ninyong ipagyabang about tomorrow. You don't know what will happen between now and then. Buhay na buhay ka ngayon, baka bukas. Wala ka na. Ano yung sinasabi mong kinabukasan? Yung pinaghahandaan mo, ni hindi mo man makita. Baka wala mang kaganapan. Sapagkat ang yung inaasahan ay yung sariling karunungan at kalakasan. Hindi ka nakasandal, hindi founded sa Diyos ang iyong paninindigan. Meron pong kanta, di ba? Because He lived. Alam natin kung ano yung kanta na yon. Because He lived, I can face tomorrow. Because He lived, all fear is gone. Because I know, He hold the future. He hold the future. Hindi tayo may hawak ng bukas na yan. Siya! Kaya huwag po tayo magyabang. Huwag tayo magyabang. Ang buhay natin ay parang alipato. Nandito ngayon, biglang mawawala. Ano ba yung alipato? Yung kapag nagsisiga ka ng kahoy, makikita nyo lumilipad yung mga parang lumilipad ng mga maliliit na mga apoy, tapos biglang mawawala. Ganun ang buhay ng tao. Ano? Kaya, huwag nating isandal ang ating sarili sa ating sarili. Huwag nating isandal ang ating sarili sa ating kakayahan, sa ating karunungan, sa ating pinag-aralan, kahit sabihin mo pang doctorate degree ka pa dyan. No, wala dyan. Wala dyan. So, ang dapat nating paghandaan ay yung forever. Amen. Yung forever, yung eternity, yung eternal life. Kasi po dalawa yung eternal life. Dalawa po yung forever. Forever
doon sa walang hanggang kapahamakan, na wala ang Diyos, o forever, sa walang hanggang kalwalatian na kasama ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. So you have to choose sa dalawang yan. Ano bang pinaghahandaan mo? Yung pinaghahandaan mo para sa kinabukasan na nakatuon lamang sa iyong kalakasan at katwiran at karunungan pinag-aralan, mawawala yan. Mawawala. Pero kung ang pinaghahandaan natin ay yung forever na nasa Diyos, ito'y magpapasimula ngayon. Hindi bukas. Hindi bukas. Ngayon. Ngayon. Ang sinasabi po doon sa Proverbs din, Kawikaan 27:19. The same po kanina, yung Kawikaan 27:1. Ngayon, 19 naman, the same chapter. Ano po? Sabi po dito sa Proverbs 27:19, it is your own face that you see reflected in the water. Yung pong water kasi po, kung walang salamin, yung pong water, kapag tahimik po yung tubig, makikita mo po yung mukha mo, sarili mong mukha. O kaya sa salamin na lang para mas madali. Ang sabi, it is your own face that you see reflected in the water. And it is your own self that you see in your own heart. Kasi kung saan-saan tayo tumitingin, nagtatanong na tayo sa ibang tao, Dad, mabuti ba akong tao? Yung mga parents mo, alam nila kung ano yung buhay mo, kung anong klase ka. But, there are things that is hidden na ikaw lang nakakaalam. Na ikaw lang nakakaalam ng sarili mo at ang Diyos. Kaya nga, kapag tayo tumitingin sa salamin, ang makikita natin yung ating sarili. At makikita natin ang ating puso doon sa ating sarili. We can deny sa mga tao na nakaharap sa atin, even sa ating mga sariling pamilya. But, hindi mo pwedeng pagsinungalingan yung sarili mo. Alam mo kung anong nasa puso mo, kung ano yung motibo mo sa buhay. Alam mo kung sino ka. At kung minsan, pinagsusunungalingan pa natin yung sarili natin. Ay, hindi ako ganyan. Ay, hindi ako ganon. But God knows. Amen. Kung ano tayo. Meron po ako nabasa na isang salita po ng isang a Swiss psychiatrist po siya. Ano po? A Swiss psychiatrist. Ang pangalan po niya ay Carl Jung. Ano po? Parang Koreans yung apelido niya, no? Carl Jung. Siya po isang Swiss psychiatrist. Ang sabi po niya dito, and I quote, your vision will only become clear only when you look into your own heart. Your vision will only become clear only when you look into your own heart. Hindi magiging maliwanag yung vision mo kung hindi mo tinitignan ang puso mo. Kung hindi mo sinisiyasat ang puso mo. Yung nga lang, sabi nga po kanina, kung minsan maging sarili natin, pinagsasinungalingan pa natin. Diba? Dinadaya natin yung ating sarili. Ay, hindi ako ganun. But God knows kung ano ka. At alam mo kung ano ka. Huwag nating dayain ang ating mga sarili.
So, kung yun ay sinabi ni Carl Jung, biblically, tama po yun. Yung binasa natin kanina. Doon sa Proverbs 27:19. Nagtugma po sila. Kaya po sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong pinag-aaralan, binabasa, kung yan man ni philosopher, kung ano man yan, mga tuputuruan yan, tignan nyo sa Biblia kung sila ay nandoon magkatugma. Kung wala po sa Biblia yung sinasabi nila, huwag ninyong paniwalaan. Ano po? Huwag ninyong paniwalaan. Marami pong mga nagtuturo na wala sa Biblia. Kasi po noong bata pa akong Kristiyano, baguhan pa lang, mayroon pong nagsabi sa akin, sabi niya, kayo ang tinuturo ninyo, sabi niya, yung mga nasusulat sa Biblia. Di ba? Yung mga tinuturo ninyo kasi yung mga nasa Biblia, okay lang yun. Pero kami, yung itinuturo namin, yung sinasabi ni St. John, the Beloved, na marami pang ginawa si Jesucristo na kung isusulat ang lahat ng yun ay hindi magkakasya sa sanlibutan. Yun ang itinuturo namin, ang sabi sa akin. Nagulat ako, medyo may edad na po yun nagsabi sa akin noon. May edad na siya. Bata pa ako noon. Medyo bagong may, halos, andun na po lahat ng mga anak namin, pero nasa kabataan pa kami mag-asawa noon. Sabi niya sa akin, yung tinuturo niyo yung nasulat sa Biblia, pero kami yung mga tinuturo namin, yung sinabi ni Jesucristo na kung ni St. John, na kung isusulat lahat ng mga ginawa ni Jesucristo, ng kasaysayan, hindi magkakasya sa ang mga aklat sa buong sanlibutan. Sabi ko nga ito nga nasulat na, nagagawa pang pilipitin yung pa kayang hindi nasulat? Nahaka-haka na lang ang ginagamit. Tingnan niyo. Yung pinapasa ninyo, pinag-aaralan ninyo mga doktrina, tingnan nga ninyo, nasusulat ba yan sa Biblia? Ang daming mga katuruan. Nang malayong-malayo sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, the Word is our Lord Jesus Christ. He is the Logos. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning is the Word, the Logos. Who is the Logos? Jesus, the written Word. Kamukha rin ng sinulat niya kay Moses doon sa Ten Commandments, the written Word. And it kills. Subalit, the Word became flesh. Naging rhema siya. Nabuhay. Upang yung batas na yon na itinuturo ng Diyos sa mga Israelita na hindi nila maunawaan at hindi nila matupad-tupad ay pinagkatawang tao niya si Jesucristo upang ipakita mismo ng ating Panginoon Diyos through this flesh and blood and bones, Jesus, He will show you what is obedience. Ang layo po kasi ng mga tinuturo ng mga iba. They are so deceptive. God did not became flesh. It is the Word that became flesh. Upang turuan lamang tayo ng tamang pagsunod sa Ama, sa kalooban ng Ama. Kaya nga yung sinabi ni Carl Jung na ito, tama po siya. Kasi nakaugnay sa Biblia. Your vision will only become clear only when you look into your own heart. Tignan mo ang puso mo, naninindigan ka sa reliyon, naninindigan ka sa iyong pananampalataya, but still, tignan mo ang puso mo. Ano ba ang motibo mo sa buhay mo? Ano yung motibo mo? Ano yung purpose mo sa ginagawa mo? Anong motibo mo sa ginagawa mo? Anong purpose mo sa ginagawa mo?
Bigyan lamang ng kasiyahan ang iyong laman. Gusto mong makuha yung gusto ng iyong laman. Ano ba yung motibo mo? Kaya kahit sa pagharap natin sa salamin, dito sa Proverbs 27:9, pag humarap tayo sa salamin, wala tayong ibang makikita kundi yung ating sarili. At yun ay makikita natin mismo sa ating mga puso. Sa ating mga karakter. Genuine clarity, ang sabi po ni Carl Jung, genuine clarity arises from introspection. Alam ko ninyo yung mga word na ito, bago sa akin eh. Meron pong introvert, yung pong mga tao yung mahilig mag-isa lang sila. Hindi sila mahilig mag-isalamuha sa tao. Ang tawag sa kanila ay mga introvert. Kaya po introvert kasi in. Ano? In. Gusto nila nag-iisa lang sila madalas. Kuminsan na nagkihalubilo sila sa tao, but mas gusto nilang nag-iisa sila at meron silang ginagawang mahalaga para sa kanilang mga sarili. Meron lang pong extrovert, kumukuha sila ng kalakasan sa pamamagitan ng sosyalismo. Pagkikisalamuha sa marami, doon sila kumukuha ng lakas. But yung introvert, kumukuha siya ng lakas doon sa kanyang pag-iisa. At meron naman pong introvert, na bago pa rin. Ako, nagugulat ako, why God is revealing all of this to us? Introvert. Ang introvert ay nakikipag-socialism siya. Ba't hanggang doon lang siya? Ayaw niyang mapabilang sa isang grupo. O anumang samahan. Pero gumaganap siya ng kanyang pagkikisalamuha sa tao. But mas mahalaga sa kanya yung kanyang sariling ginagawa. Kahit mag-isa siya, alam niya, kaya niyang gawin yung mga bagay na yun. Ito nga pong introspection, ito po bago sa akin. Perfection kasi, di ba? Perfection, pagiging ganap. But introspection, nung sabi po, genuine clarity arises from introspections. Ang ibig pong sabihin ng introspection sa Tagalog ay pagsisiyasat ng sarili. Pagsisiyasat ng sarili. Introspections not on external pursuit. Hindi yan makikita doon sa panlabas na gusto mong gawin. Ito ay pagsisiyasat mo ng iyong sarili. Ano ka ba? Ano ba ang motibo mo? Ano bang layunin sa ginagawa mo? Ano bang layunin ng ginagawa mo? Ano bang motibo mo dyan? And God knows what is our motive. Alam niya. Alam niya. So kung yung motibo mong yan at ang purpose mo ay hindi naka-align sa plano ng Diyos, mag-isip-isip na po tayo. Nag-isip-isip na po tayo. Baka inaakala natin na tayo po ay mapasama sa sinasabi ng Biblia na inihahanda na ng Diyos o ng babaeng ikakasal ang kanyang sarili para sa kasal sa kordero. This one, I don't want to mention this, but it is true. At sana po ay buksan natin ng malawak ang ating kaisipan at espiritu sa pangunawa sa ganitong sitwasyon. Meron po tayong kasabihan sa mga matatanda na kapag ka daw yung babaeng kakasal ay sinusukat yung kanyang traje de boda, hindi matutuloy ang kasal. And it's so many times lumilitaw na ito ay totoo. Especially kung ang babaeng kakasal ay hindi tapat sa kanyang magiging asawa. Maybe, maaaring matuloy. But in the end,
maghihiwalay din sila. Dahil walang katapatan sa kanilang puso. Tulad ko, halimbawa, sinasabi ko sa mahal kong asawa, love, I love you. I cannot live without you. And yet, meron akong karelasyon ng ibang tao. Sa palagay ninyo, sino ang dinadaya ko? My wife? No. Dinadaya ko sarili ko. Not him. Not her. Not her. So, sa ganitong sitwasyon, naihanda mo na lahat. Naihanda na lahat. Ano? Naihanda na lahat. Naranasan mo nang isuot ang kaluwalhatian ng Diyos. Na alam mong isa ka sa mga ikakasal sa ating Panginoon Kristo. And yet, you are an adulterous fornicator Christians. Meron kang ibang karelasyon maliban sa ating Panginoon Kristo. Meron kang ibang pinananaligan maliban sa ating Panginoon Kristo. Meron kang pinaninindigan maliban sa ating Panginoon Kristo. Do you think you will be belong to the bride ng ating Panginoon Kristo? I don't think so. Maliwanag lang naman nila, even in our natural world. A relation founded in lust will not last. Yun po ang palagi ko sinasabi. A relationship founded in lust, L-U-S-T, will not last, L-A-S-T. Tandaan po natin yan. Amen. So, in all of this, babasahin po natin ito. Medyo, baka mabitin po ako sa oras. Sana po, wag. Maging matyaga lang po tayo. Let's open our Bible in 1 John chapter 2, verse 15 and 20, up to 28. Medyo mahaba-haba po siya. Tuloy-tuloy lang ako, pero kung minsan tumitigil po ako, no? Ito na po yung pinaka-last na book na o episodes na babasahin natin. Ano? 1 John chapter 2, verse 15 to 28. Ang sabi po dito, tingnan ninyo, paalala po ito sa church. Sa mga Kristiyano na nagsasabing sila yung mga anak ng Diyos, paalala po ito sa atin. Ano po? Verse 15, 1 John chapter 2, huwag ninyong ibigin ang salibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ngunang babala sa atin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. When you say sanlibutan, kasama po yung wealth of the world. Kasama po yung mga tao. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masasamang pita ng laman. Ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Wala pong masama kung tayo po ay papakapagod, nagtatrabaho. But still we know, para lang makaraos lang tayo sa buhay na ito. Pero yung ubusin mo yung lakas mo, isip mo, sunugin mo, sabi ng mga Tagalog, sunugin mo yung kilay mo para magkamal ka ng maraming kayamanan, kaya tama o mali ang kaparaanan. Yun po ay hindi galing sa Diyos. Sapagat ang nais ng Diyos ay yung pagtitiwala sa Kanya. Kaya niyang ibigay yan kahit hindi mo sunugin yung sarili mo. Saka ka. Pagod na yung kaisipan. Mapaparamang sa libutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Mapaparang ibig sabihin mawawala. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Amen.
ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga anak, malapit na ang wakas. Tingnan po ninyo, it is almost 2,000 years nang sinulat po nito ni John the Beloved. Isa sa kanyang mga episodes. Mga anak, malapit na ang wakas tulad ng narinig ninyo. Darating ang Antikristo. Mauna po kasi ang Antikristo kaysa sa pagdating ng ating Panginoon-Kristo. Ngayon ngay marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaysa ang mga taong yan. Iba yung kanilang kaisipan, iba yung kanilang paninindigan, iba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang pananampalataya. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaysa ang mga taong yon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Hindi tunay na sa Diyos. Siyempre, kung ano yung atin, galing yan sa Diyos. Di ba? Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu. At dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Kung nandyan talaga ang banal Espiritu sa iyo, hindi ka madadaya ng anumang doktrina, katuruan, anumang paninindigan ng tao. Kasi nasa yung banal Espiritu. Kayong lahat ay may pagkaunawa dahil sa banal na Espiritu. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito. Alam din ninyong na walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Amen. Di ba? Walang kasinungalingan sa katotohanan. Kahit nakatuldok ay wala sa katotohanan. Walang katuldok na kasinungalingan. Maaring makapasok sa katotohanan. Sino nga ang sinungaling? Di ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ano? Lahat ng tumatanggi kay Kristo. Si Jesus. Ayaw nilang tanggapin na siya ang Kristo. What is Christ? The Anointed One. Ang hinirang ng Diyos. Pero kung sino-sino yung nilalapitan natin, we don't want to accept Him as the only way to the Father. And Acts 4:12, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos upang sa kalilitas ng tao. But still, we are holding to another one. So we have become an antichrist. We become an antichrist. Ito nga ang mga antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag ka tinanggap nino man ang Anak, pati ang Amay sa Kanya. So wala pong third party. Hello? Amen. Dalawa lang po yun, Ama at Anak. Ang ating Kristo at ang Diyos Ama. Wala pong third party. Maliwanag na maliwanag po ang Biblia. Amen. Pagpakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. So nasa kanya, sa yan dalawa lang po, wala. Ang buhay na walang hanggan ay nasasalig lamang una sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ang sinusulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Sino po yung nagnanasang magligaw sa atin? Mga religionists, ang diablo at ang kanyang mga alaga. Sila ang nagsisikap na magligaw sa atin. Ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo.
At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Sa bawat pagbasa po natin sa Biblia, ang banal na Espiritu ay umaantabay sa atin upang makita natin ang katotohanan. At kung tayo nagbabasa ng ibang doktrina at katuruan, ang banal na Espiritu ay nandyan pa rin upang sawayin tayo sa maling katuruan na yun. Ipinapaalala niya sa atin na ang katotohanan ay nasa salita lang ng Diyos at wala sa mga taong yan. Kaya kung ang banal na Espiritu ay talagang sumasa inyo, ang sabi niya, hindi na kayo kailangan turuan din naman kasi yung turo ng tao madalas nanliligaw. Ang dami ngayon. Meron nagtuturo na hindi lamang si Yesu Kristo ang daan para sa kaligtasan. Maraming paraan, sabi nila. Kumbaga sa papunta sa Maynila, merong North Expressway, sabi na, merong North Diversion Road, MacArthur Highway. Hello, hindi po highway, hindi po Manila ang ating Diyos Ama. Iisa lang po ang daan papunta sa Kanya. Ang ating Panginoon Kristo. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya. Ulitin ko, ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Amen. Manatili kayo kay Kristo, hindi kani-kanino. Amen. Maliwanag po yung binabasa natin eh. Ngayon, kung pasaway ka, talagang sorry ka na lang. We are expecting glory and yet oh God. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging matatag o maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi kayo mahiya sa Kanya sa araw na yun. Diba? Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yun. Naalala ko po yung 10 birhen na sinasabi. Di ba? Yung 5 nakapaghanda. They are ready to meet the Lord. Pero yung 5, kulang. Ang kanilang pananampalataya. Kulang kanilang langis. Kaya ang ginawa nila, sila yung umalis pa at maghanap pa ng babagbibilhan. Ay bumukas na yung pinto at pinapasok na yung 5. So, yun 5, kumakatok. The 4 virgin, sabi, 5 full virgin. Full virgin. Hindi na sila pinapasok. Kaya papasokin po ninyo kami, Panginoon. Tandaan ninyo, lahat ng 10 na yon nagsipaghanda. Hello? Amen. Lahat ng 10 yon nagsipaghanda. Pero 5 lang ang pumasok dahil kompleto sila ng kanilang pananampalataya. Kaya sila'y pinapasok. Pero yung 5, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala, sabi ng Panginoon. Lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Straight to God. Hindi paliko-liko ka. Kung ano yung gusto mong gawin, ayan ka ng Diyos. Sige, paliko-liko ka. But please, kapag nakapag-isip-isip ka na at tinignan mo yung sarili mo sa harapan ng salamin, what am I doing?
At saan ako pumupunta? Saan ako lumiliko? Ito lang yung daan na pinadadaan ng aking Panginoon. Ang sinabi niya, I am the way. The only way. The only way. The only truth. The only life. And no one can come to the Father except through me. Ang sabi ng ating Panginoon. Meron ba siyang ibang pinanggit na pangalan? Wala. Wala. So, ayun ang isa sa mga dapat nating malaman bilang paghahanda sa ating kasal sa kordero ng Diyos. Maybe some points na tandaan natin, mga dapat gawin sa paghahanda ng ating sarili sa ating kasal kay Kristo Jesus. Ito malapit na pong mangyari yan. So we have to prepare ourselves. Katulad po ng ating binasa kanina doon sa Revelation 19:7. Yeah, 19:7. Alam niyo, babasahin ko ito sa English. Ang sabi dito. Sa Tagalog kasi hindi po siya masyadong na-translate na yung talagang direct na maunawaan mo siya. No? Sa English, andito siya. Yeah. Sabi niya, let us rejoice and be glad. Let us praise His greatness. For the time has come for the wedding of the Lamb. For the time has come for the wedding of the Lamb. And His bride has prepared herself for it. So, tatangasalit natin mabuti ito. Tama po yung sa lumang Tagalog. Sapagkat inihanda na ng babaeng ikakasal ang kanyang sarili para dito. Amen. Now the question is, inihanda ba natin ang ating sarili sa araw na yon? Sa araw na yon. To be prepared is today, not tomorrow. Today. Mga dapat gawin sa paghanda, some points lang po ito, Marami pa yan. Mga dapat gawin sa paghanda sa ating sarili, sa ating kasal, sa kordero ng Diyos. Number 1, deny ourselves and learn to die in our old self. To deny ourselves and death to self. To deny ourselves and death to self. Seek the truth. Sino po yung truth? The Word of God, Jesus Christ. Seek the truth and live in it. Hindi on it. In it. Mamuhay dito sa katotohanan. To remain faithful in the Lord. Manatili po tayong tapat sa Panginoon. Manatili po tayong tapat sa Panginoon. And, pinaka-importante, walk in holiness. Lumakad tayo sa kabanalan. Kabanalan. Amen. Kabanalan ng Diyos. Kabanalan ng ating Panginoon Kristo. Ay pong lahat ay Amen. Thank you, Lord God. Muli, Panginoon, papasalamat kami sa iyong paalala sa amin. Thank you, Lord God. It is a warning of love. Alam namin, binibigay mo sa amin pag mahal mo kami. At ayaw mo kaming mawalay sa iyo at mahiwalay sa iyo. So help us, O God, to seek the truth. After we seek the truth, Lord, we can live tuloy-tuloy sa iyo until, O God, maganap na ang iyong kalooban sa amin to be conformed the exact image of our Lord Jesus Christ. Yes. Yun lang po ang talagang layunin mo sa amin, Panginoon. Wala nang kami tawagin. Wala nang kami tawagin mo at pinili mo. Ang kami matulad sa iyong bugtong na anak
ang aming Panginoon Kristo. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa mga salita ito na aming pinag-aralan. Salamat po sa Banal na Espiritu na patuloy na umaantabay sa amin. That He will not allow na meron kami makalimutan. And sometimes, Lord, He inject some things that I have to say na nais mong iparating sa amin. Though it will hurt, and yet, ang sakit na yun ang siyang magbibigay sa amin ng kagalingan. Ang kagalingan. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling nakatindig sa iyong mga salita, Yes. sa iyong mga pangako, sa buhay ng aming Pagsucristo. Nothing can save us, Lord, unless we live in the life of our Lord Jesus Christ. Yes. Kaya tulungan mo po kami Yes, Lord. na ito'y maganap habang isinusuko namin at sinasabit namin aming sarili sa lahat ng proseso na ginagawa. We are ready, O God, to submit ourselves as a preparation for that holy reunion, O God. Yes. Ang aming pakikipag-isa sa aming Panginoon sa Kristo. To be with you, O God, our Father. To be with you forever and ever. Amen. Salamat po, Ama, sa lahat ng kikinig at manonood pa. Amen. Ang iyong pag-ibig siya pong dumaloy din sa kanila. Yes, Lord. Let your love flow, let your love flow, let your love flow. Let your truth and holiness, O God, continue to move in their life. Sa bawat pamilya, Panginoon, na nanindigan sa iyo at Yes. nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Salamat po sa araw nito. Salamat po sa iyong mga salita. Muling pagpapaalala sa amin. Yes. You love us, O God, and you will never leave us or forsake us till the Lord Jesus comes. Amen. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kalwalhatian, kapangyarihan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. 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 Thank you and God bless you.